Oh, bakit ganon? Isang plant lang, tapos yung ibang branches niya very healthy naman, pero itong isang branch niya ay matamlay. Ano kayong nangyari? Hala siya, bakit nagka-root rot ang aking plant? Hi, hello friends! Welcome back to our YouTube channel. Again, this is me, Jingle. So, in this vlog, ang pag-uusapan natin ay isang problema ng ating mga mayanas ngayong tag-ulan. Pag-uusapan natin kung paano natin kaya madedetermine na merong stem rot at root rot na po ang ating mga mayanas or coleus. But before that, if you are new to our YouTube channel, Jingle's Heartstrings, baka naman mag-subscribe ka po sa ating YouTube channel and don't forget to click the notification bell para lagi ka pong updated kung meron po tayong mga upcoming videos. And of course, mga ka-Heartstrings, meron din po tayong FB group, Jingle's Heartstrings. Ilalagay ko po yung link sa baba. Kung gusto nyo pong mag-post ng inyong mga alagang mayanas, alagang coleus, other plants, pwede po kayong mag-post doon. And of course, kung meron po kayong gusto sa ating mga plants, sa ating mga mayanas or coleus, meron din po tayong selling account. Ang pangalan niya ay Her Heartstrings. So ilalagay ko din po yung link po ng ating selling account mga Heartstrings sa description box below. Pero po mga ka-Heartstrings, may mga ibang varieties po na hindi pa po sila ready for release or ready for sharing. It's because bata pa po sila and pinaparami pa po natin sila bago po natin sila i-release sa inyo. Pero if you're interested po mga ka-Heartstrings in buying some of our varieties ng ating mga mayanas, just feel free po to message me on my selling account, Her Heartstrings. Alright mga ka-Heartstrings, ngayon pag-uusapan na natin ang dalawang problema ng ating mga mayanas. And tignan po natin kung ano po yung mga indicators, ano kaya yung mga signs, ano kaya yung mga simptomas na pwede nating magkita sa ating mga halaman na ito na pala ay inaatake na ng stem rot or root rot. Just like this mga ka-Heartstrings, this is our green-white avatar. Napakaganda niya. Pero as you can see, merong isang branch po niya na matamlay. Alam niyo po ba mga ka-Heartstrings, napakaganda nito. So this is one of our varieties ng ating avatar. Pero as you can see, meron po siyang isang branch na matamlay. Siguro sinasabi niyo sa akin na matamlay because kulang po siya sa dilig. Maybe you are right mga ka-Heartstrings, pero etong plant ko na to ay diniligan ko naman na. Naka-receive naman na po siya ng water, pero bakit matamlay pa din? Siguro sasabihin nyo na kadidilig ko lang po. Yes mga ka-Heartstrings, kadidilig ko lang, 1 oras na po ang nakalipas. Pero, di ba yung mga mayanas, kapag sobrang init, magiging matamlay sila, magiging lutay-tay po sila. Pero, after watering them, mga siguro, let's say mga 30 minutes or 15 minutes, mabubuhayan na po sila. So, magiging masigla na po sila after po natin silang diligan. But this 1 hour na po ang nakakalipas, pero mga ka-Heartstrings, isa lang po ang branch na matamlay. The other branches, okay naman po sila. Sino po sa inyong mga ka-Heartstrings ang naka-experience na po ng ganitong klaseng problema ng ating mga mayanas? Take note po, okay naman po yung mga ibang branches, pero etong branch na po na ito ay napakatamlay po niya na kahit diniligan po natin siya, wala pa din. And iisang puno lang po yan mga ka-Heartstrings. So ano kayang mangyayari or ano kayang nangyari dito sa ating mayana na to? Ano kaya ang pwede nating gawin dito sa mayana na to? Alam niyo po ba mga ka-Heartstrings na kahit for example, eto, di ba matamlay siya, diniligan natin, ayaw pa din, hindi pa rin siya sumigla. Kinaumagahan mga ka-Heartstrings, tignan nyo, matamlay pa din po siya. Kasi mga ka-Heartstrings, the problem is, meron po siyang stem rot. So ano po yung sinasabi ko na stem rot? Yung stem rot po mga ka-Heartstrings ay isang klase ng pagbubulok ng stem. Yan.
or branch ng ating mga mayanas. So, check po natin ha. So, i-check po natin kung okay po ba yung kanyang stem. Ang gagawin natin, pisil-pisilin lang po natin ng ganyan. Ayan. And kung may ma-feel po tayo mga heartstrings, may ma-feel po tayo na parang malambot or mushy part po niya, ang gagawin po natin ay we need to remove na po yung mushy part po niya. Kasi yung okay po na stem or branch ng ating mga mayanas, matigas po yan mga heartstrings. Pero kapag yung stem or branch po ng ating mga mayanas ay mushy, malambot. At kung titignan po natin yung stem po niya mga heartstrings ay parang nawawalan na siya ng nutrients. Ganun po ang itsura. So, let's see po mga heartstrings, etong branch ng ating mayana na to na matamlay po ang kanyang itsura. So, now, let's try po na tukulon or baliin po natin. O, tignan nyo. O, hindi po siya malutong mga heartstrings. And, ayan, in Ilocano na parpar isuna and tignan po natin yung pinaka inside part ng ating, gawit tayo ng scissors ng ating ating mayana po natin. O look mga heartstrings, sirang-sira na po siya. Ito po yung tinatawag na stem rot. Nabulok po yung kanyang stem. Ayan po siya Kung pansinin niyo po mga heartstrings, nabulok na po yung kanyang stem. Yung sign na makikita ninyo, ang indication po dyan, ay mushy. And one thing more, lumiit po yung stem po niya. Kung baga, mayroon yung part na parang nangulubot or parang lumiit po. Ayan po mga heartstrings. Kasi unti-unti na po yan na namamatay kasi nabubulok na po iyan. So yan po yung tinatawag na stem rot. Yan po, kahit pisilin mo ng ganyan, wala ka na pong mapipisil, it's because patay na po yung stem. So, maybe mga heartstrings, I'm not that expert po regarding the cause of this stem rot. Kasi, pansin ko sa mga naka-ground po ng aking mga mayanas, yung mga nakatanim po directly to the soil, eto po yung napapansin ko po na problema. Siguro eto po yung isang disadvantage ng ating pagtanim directly to the soil. Kasi yung mga plants ko po na nakapot, bihira lang naman po ako. Siguro sa aking 100 pots for example of mayanas, siguro mga 1 to 2 lang po na pots ang magkakaroon ng ganitong problema. Pero ang gagawin po natin dito mga heartstrings, ayan Yan. So, ang gagawin po natin mga heartstrings, tignan nyo po kung ano po yung affected part at yun po ang ating guntingin. Yun po ang ating tatanggalin mga heartstrings. So, tignan natin kung ano yung affected part, yung pangit na part, yung nabubulok na part, yun po ang ating tatanggalin. And yung kung okay naman po yung nasa top part po niya, yun po ang ating ipropropagate mga heartstrings. Yan. So, eto po yung pinanggalingan niya. Tignan nyo. Yan. Okay pa naman po siya. Pero tanggalin na lang po natin kasi baka mahawaan po yung ibang part ng ating mga mayanas. So, if possible po na meron pa po tayong makuha na good stem or good part ng kanyang stem, cut na po natin yon and i-propagate and mabubuhay po yan mga heartstrings. So that is the stem rot. Iisang puno pero bakit kaya matamlay yung isang branch po niya? Okay naman yung other branches. So yun po ang dapat po nating gawin. Baka po nagkakaroon po siya ng stem rot. Ayan, stem rot, nabubulok po yung stem. So, we need to cut the affected part and then yung okay na part, pwede po natin siyang i-propagate. Now, another problem mga heartstrings, as you can see, very sad naman itong mayana na to na naka-direct to the soil. Again, ayan, nakatanim po siya sa lupa. Yung mga other plants or other mayanas naman na nandyan, okay naman po sila. And actually, sabay-sabay ko po silang diniligan. But the problem is, eto, wala talaga. Wala nang pag-asa. Ayan po mga heartstrings. So, as you can see, hindi lahat po ng mga branches po niya ay matamlay. Meaning, the whole plant as a whole po ay matamlay.
So, ano pong gagawin po natin? Ayan, check po natin yung roots. Check po natin yung roots mga ka-heartstrings. Okay ba yung roots? So, kailangan na bunutin po natin, tanggalin po natin from the ground, and inspect po natin, i-assess po natin yung roots ng ating ating mayana. So, pag nakita po natin yung ganitong eksena, lahat na po, yung plant na po as a whole ay hindi po okay. Ang gagawin nyo po is inspect yung roots kasi most probably po yung problem po ay nasa roots po niya. Kasi lahat na po ng parts ng ating plants po natin ay matamlay. So, ang gagawin po natin, inspect po natin yung roots. Baka po, ito po ay nagkakaroon po ng root rot. This one, okay naman po yung kanyang stem, yung kanyang mga branches. It's just that matamlay po ang the whole plant. So, baka po yung problem ay yung roots po niya mismo. Ngayon, ang gagawin ko po ay inspect yung roots. Malaki po kasi yung chance mga heartstrings na meron po siyang root rot kapag ganito po ang eksena. So, kailangan po natin dito ng scissors. Kailangan po natin tanggalin some part ng ating mayana, at the roots of our mayana, just to test or just to see po kung ano po ang problema kaya dito mga heartstrings. So, ayan, let's cut. Ayan po mga ka-heartstrings. And tignan po natin kung ano kaya nangyari sa kanyang roots. Oh, meron akong nakikitang problema. Look mga ka-heartstrings, it's not healthy. And as you can see, nabubulok na po yung roots ng ating mayana na to. Tignan nyo, yung parang mushy tignan, yung parang hindi po siya green na tignan, yung roots, yung parang, alam nyo yung pong yung parang itsura ng nabubulok po na stem. Yun po ang itsura ng roots po niya. And kapag pisilin po natin, may mga lumalabas po na mga katas. So, ibig sabihin po niyan, ito po ay nabubulok na po mga ka-heartstrings. And kung tingnan nyo po yung roots po niya, wala po siyang mga bagong roots, mga old roots po na parang naglalagas na po ang itsura ng roots po na may root rot. So, ang gagawin po natin dyan, let's cut yung part na po na meron na pwede pa pong isave, just like yung mga upper part or top part ng ating mayanas. Pwede po natin i-propagate ito and paramihin. And ito, tapon na. Yan, tapon na po mga heartstrings. Kasi yung mga kinat po natin, yun po yung magsisilbing new plant. And another tip mga heartstrings para maiwasan yung root rot, kailangan po ng ganito ang gagawin ninyo. Kailangan po natin na bungkalin, i-cultivate po natin yung surrounding ng plants. Bungkalin po natin. Kasi mga heartstrings, yung root rot, the reason kung bakit nagkakaroon ng root rot, kasi hindi po nakapag-circulate masyado yung water, wala pong masyadong aeration yung roots ng ating plants. So that's the reason why nagkakaroon po ng rot. Kumbaga, hindi po masyadong nakakahinga yung roots ng ating mga mayanas. Wala pong aeration, wala pong oxygen na nakakapasok po sa loob ng soil. So that's the reason why kailangan po natin na bungka-bungkalin ng ganyan para magkaroon po kahit papano ng aeration sa loob po ng soil ng ating plants. Very important po yun mga ka-heartstrings. It's true na naglalabas po ng oxygen ng ating plants. Yun po ang ating breathe in or ini-inhale. Pero it's true din po mga ka-heartstrings na kailangan po ng ating mga plants, sa roots po ng ating mga plants, ang oxygen para makapag-circulate po yung hangin doon and para po maiwasan po yung root rot mga ka-heartstrings. Ayan po mga ka-heartstrings, that's all for our vlog. The difference between stem rot and root rot, paano po natin makikita yun and paano po natin matitreat
ano po yung ating gagawin mga ka-heartstrings. And I hope you learned something from this vlog mga ka-heartstrings, and thank you so much for always watching our YouTube channel. And please comment down below po mga ka-heartstrings kung meron po kayong natutunan sa ating vlog. Comment down below po mga ka-heartstrings. And kung meron pa kayong mga questions, mga suggestions, we are open to that mga ka-heartstrings. Alright po, thank you so much for watching and keep safe everyone. Bye!